Okay, magandang araw ho, magandang tanghali ho sa inyo mga kababayan. So today, half day lang ako, kaya ako makakapagawa na naman ng video. Ay, tinan nyo ang mukha at tubal pa. Galing sa minahan, talaga namang magabok. So, ang aking share ngayon ay yung tungkol sa paano ba magawa ng resume na kung saan ay pwede nyo pakinabangan sa inyong pag-a-apply ng trabaho sa Pilipinas or sa abroad. Sa ibang bansa o kaya lalong higit dito sa Australia. Kasi very effective na ho yan. Kasi yan yung lagi yung ginagamit kong resume. Bali, ina-update ko lang yan every time na ako ay mag apply ng panibagong trabaho. At ini-improve ng konti. Depende sa experience na aking naranasan. At sa tingin ko naman ay pwede nyo magamit yan. Pwede nyo gawing pattern sa inyong paggagawa ng sarili nyo mga resume. Para at least ay kayo ay kasama sa selection. Kasi ang mahalagang bagay yung ang inyong resume ay presentable para sa selection ng qualified na applicant. Kasi kung ang inyong resume ay hindi presentable, kagaya na sinabi ko, ayan ay maaaring sa basurahan mapunta o least priority. Samantalang kung presentable ay bibigyan kayo ng chance para ma-interview at makapag-testing. So don't waste your chance na makarating sa Australia dahil hindi lang presentable ang inyong resume. Kaya kung kayo mag-apply, dapat lahat naka-ready. Resume handa, certification nakahanda, documentation nakahanda. Pati yung inyong interview, dapat ay kayo nagre-review. Kung kayo welder o pipe fitter, boilermaker, fabricator, gusto niyo na reviewer, puntahan niyo yung aking playlist sa Nadsal Manalo o Batangganyang Australiano. Makikita niyo doon yung mga videos ko na pwede niyong gawing reviewer para sa interview. And at the same time, magpapasa ako sa inyo ng mga possible questions na pwede niyong ma-encounter o talagang ma-encounter niyo sa interview. By the way, ang interview po ay English. So, you need to practice your English as well. Okay? So, ito na po yung resume ko. Okay, so ito na po yung aking resume. May picture ako dyan. Pero depende na sa inyo kung gusto nyong lagyan ng picture o wala. Tapos yung mobile number, dapat nakasulat. Email address. Yung inyong complete address, dapat nakasulat din dyan. Tapos dapat meron kayong career objectives. Yung sa akin, yung sinulat ko, seeking a position that will utilize my experience and expertise and to acquire growth and continuous learning while becoming a solid assets to the company. Dapat meron kayong objectives. Tapos susulat nyo yung position applied for. Ang nilagay ko dyan, coded welder, boilermaker, or pipe fitter. Yung pong boilermaker, yung po ay fabricator. So, kung anong availability nila na position para sa akin, ay sila na ang bahala. Kahit sa naman ako lagay dyan, pwede. Pero ngayon, trabaho ko ay hinara nila ako as coded welder. Which means mas maganda ang bigayan. So, yung background, isusulat nyo din dyan. Ako dyan, yung background ko is trade qualified welder boilermaker with over 19 years of experience in engineering, fabrication, mining, and construction, and oil and gas industries locally and overseas. Offering a positive work record and liability and performance, having worked in Australia, Qatar, and Philippines, using different kinds of welding processes such as shielded metal arc welding, gas tungsten arc welding, GTAW, gas metal arc welding, GMAW, and flux core arc welding, including gasless welding. Yung po lahat na isinulat ko dyan, ayan ay lahat ay aking na-experience o alam ko kung paano gamitin. Tapos susulat nyo rin yung inyong mga inductions, yung inyong training and qualifications. Kagaya ko, yung Trade Recognition Australia ko, yung TRA, yung po yung mga asterisk niyan, yung po yung number, hindi ko na lang isinulat doon. Dapat yun ay kasama. Tapos yung inyong mga driver's license, nariyan. Yung inyong mga certification, dapat nariyan. Yung inyong mga
inductions, yung inyong mga forklift ticket, kung meron man, truck license ticket, at yung mga working at heights, confined space, at saka kung ano yung trainings nyo na meron doon, dapat yun, na meron kayo, dapat ikasama lahat doon. Tapos yung kasunod noon, yun yung pong tinapos ko as Bachelor of Science of Industrial Technology. Bachelor of Industrial Technology. Major ng Welding and Fabrication sa Batangas State University. Dati po yun ay PBMIT. So yun po yung aking first page, at kaya dapat sinasabi ko sa inyo, presentable, nakasummary na yung inyong mga qualifications na nandoon, para pagtingin pa lamang ng employer sa inyong first page ay kita nila na qualified pala talaga to. Which means, first page pa lang, convinced na sila na ikaw ay schedule for an interview and testing. Okay? Punta naman po tayo sa next page. So, ito pong second page ay yung employment history. So, makikita nyo po dyan, yung pong isinulat ko dyan, yung sa skilled resources group, yung professional experience ko. Yun po yung aking trabaho sa shutdown. Makikita nyo po yan, June 26 hanggang July 10 laang. Yung isa naman ay July 17 hanggang July 28, 2020. So makita nyo yan, ako po ay nagtrabaho sa Skilled Resources Group na labor hire. Ang aking company ay WAS. So short term, pero isinusulat ko pa rin para makita ng employer na ako ay nagtrabaho ng shutdown habang naghihintay ako ng permanent job na pang long term. Ayun nga po, yun yung trabaho ko ngayon, pang long term hanggang December. Pero hindi ko na po naisama dito sa resume ko na ito. So makikita nyo dyan yung duties and responsibilities. Sinulat ko po yan, boom conveyor loading zone upgrade. Yung boom conveyor mast and rear state replacement, suspension wire rope replacement, remove and install a new pins at the mast, and weld support to secure the mast and the booms. So lahat po yan ay sa aking shutdown. Tapos dun po sa aking sa KBSS naman, sa Karata, shutdown din yon, kaya lang yan ay from November 4, 2019 hanggang March 16. So takes 4 months shutdown. So long shutdown. Nakasulat din yung aking position dyan, Boilermaker Coded Welder. Tapos yung aking SMP crew, Structural, Mechanical and Piping, inclusive date, at saka po yung aking welding number. So lahat po yan isusulat nyo para naka-inform sa employer na kayo ay dumaan sa tamang proseso ng pag-testing. Kaya nagkaroon ng welding number ay dahil dumaan kayo sa testing. Okay? Nag-conduct kayo ng testing. Tapos, ang sunod na page naman po ay yung trabaho ko sa MRL. Yan, sa MRL. Sa Mineral Resources Limited or CSI, sa Wojina Lithium Project. Yun po yung ginawa namin doon. Nag-umpisa ko doon ng August. Ang position ko doon ay Boilermaker Welder, SMP Crew Structural, Mechanical and Piping. Mula August 29, 2018 hanggang October 28, 2019. So mahigit po yung 1 taon. Dapat susulat nyo yung duties and responsibilities. Umpisa nyo sa ginagawa nyo. Kaya yung ginagawa namin, nagagawa muna kami ng JHA, Job Hazard Analysis. Nagagawa kami ng Take 5 para maiwasan yung hazard. Clear communication. Tapos, saka susulat yung mga tools na ginagamit, yung mga trabaho na ginagawa. Tapos yung mga pagbabasa ng plans, pag-layout, pag-install, pag-fit up ng pipes, tsaka pag-welding, at saka yung mga pipe threading, at saka mga modifications, lahat po yun susulat nyo. Basta alam nyo na related sa inyong ginagawa. Okay?
Tapos, pagkatapos noon, bago yun, ako nagtrabaho din sa Bechtel Construction, sa Wheatstone LNG project. Position ko, first class welder and boiler maker. Sa aking group ay mechanical, static, and rotation crew. Kailan ako nag-umpisa doon? December 4, 2014 hanggang July 16, 2018. Welding number WS29. Tapos yung mga ginagawa ko po doon, isinulat ko din dyan. Bali basahin nyo na lang po kung anong mga nakasulat dyan. Tapos gawin yung basis. Tapos yun naman pong bago yun, nagtrabaho din ako sa Laing Urok. Yung Laing Urok, Australia Construction. Special class welder ang position, boiler maker, and pipe fitter. From 11 February 2013 hanggang November 28, 2014. Kulang-kulang 2 years. Welding number 24. And same thing, duties and responsibilities. Iisa-isahin nyo po yung mga ginagawa ninyong trabaho. Mula sa umpisa hanggang sa mabuo yung product. Depende na po yung kung anong style ang gagawin nyo ng pag-explain. Pero kung gusto nyo, ibase nyo dyan sa aking mga nakasulat dyan na duties and responsibilities. Tapos bago yun, nagtrabaho din ako sa Rio Tinto. Ako isinupply ng Sabana Engineers. At yung Sabana Engineers naman, ako naman ay sinupply din sa Sabana. Pero ang aking mismong company ay Tumis Mining Engineering nung ako dumating dito sa Australia. So bali, ginawa po akong labor hire. Nagtrabaho ako sa workshop. After 1 year, ipinahiram kami sa ibang company. Hanggang yung pinagpahiram na sa amin, ipinasa naman kami sa iba. So gano'n lang po ang trabaho dito sa Australia, na kung saan kayo ma-supply habang kayo ay na under visa pa, hanggang 457 visa pa, o naman visa meron kayo. Then later on, kapag kayo ay permanent na or citizen, ay may laya na kayo makapili ng kumpanya na gusto nyong lipatan. Mahalaga ay maisigurado nyo na kayo ma-citizen sa Australia, kasi kapag citizen na kayo dito, kahit saang state kayo ng Australia magpunta, pwede na kayo magtrabaho. Tingnan nyo lang po yung mga duties and responsibilities na nakalagay ko dyan. Then inyong gayahin kung gusto nyo. Ito po yung mismong company ko, Tumis Mining and Engineering. Yan po yung nag-hire sa amin sa Philippines. Ngayon, yan ay Autotech na. Makita nyo, clients under labor hire, Sabana Engineers, Harbor Works Club, and Bradken. So, nag-umpisa ako sa Tumis noong February 2008 at ako'y natapos sa kanila February 8, 2013. So, 5 taon po ako nagtrabaho sa kanila. Tapos, pagkatapos ko doon, lumipat na ako sa construction site. Nagtrabaho na po ako ng pipo, sa mining, at saka sa oil and gas. Nandun po kasi ang talagang pera dito sa Australia, na kapag kayo permanent na, pwede kayong punta sa mining at saka sa oil and gas. Yung sahod nyo sa workshop, times 2, sometimes times 3. Isang linggo nyo sa workshop, 3 linggo nyo sa workshop, 1 linggo nyo lang sa site. Kaya po kami, pinipili namin trabaho ngayon dahil mga citizen na, ay yung mga trabaho na sa site. Para mas madali ang trabaho at mas magandang income. So, yun po, yung dapat ganyan ang inyong resume na ginagawa, naka-details, kailan kayo nag-umpisa, kung kailan kayo natapos, anong welding number nyo, anong duties and responsibilities nyo dun sa company na inyong pinagtatrabahuhan. Para mas malinaw sa employer na mag-hire sa inyo. Kasi kung inyong resume ay magulo o damusak, ay siguradong hindi kayo matatanggap. Dahil ang resume nyo ay baka nilang basihan kung how good you are, kung gaano kayo kalinis magtrabaho, kung gaano kaganda ang resume mo, yun din yung maging makikita sa inyo employer. Kung maganda ang presentation mo, ay ibig sabihin magaling ka rin magtrabaho.
Kung ang presentation mo ay pangit, ibig sabihin magre-reflect na sa iyong attitude yun, pangit. Kaya dapat resume pa lang, impress na sila. Okay? So, ang sunod naman pong papakita ko sa inyo ay yung mga company ko po sa atin na pinagtrabahuhan. So makikita nyo po dyan yung Babka Hitachi Philippines. Nagtrabaho ako doon. Pagkagaling ko ng Qatar, umuwi muna akong Pilipinas habang nag-iintay ng application ko sa Australia. Nagtrabaho ako doon from August 22, 2007 hanggang January 21. Yan po yung habang nag-iintay ako. So August, September, October, November, December, January. So 5 months ako nag-intay bago 5 to 7 months bago nag-intay bago ako nakapunta ng Australia. Trabaho ko doon, position ko doon ay coded welder at saka boiler maker. Duties and responsibilities: perform welding and fabrication of various type of pipes and small bores and big bores and different types of structural platforms and trusses. Pipe assembly and welding of steam boiler for power plants. Tapos bago po yun, nagtrabaho ko sa Qatar, yung sinasabi ko nga sa CCC. Ang position ko po doon ay coded welder boiler maker. From August 15, 2003 hanggang May 3, 2007. So, ako doon pumunta as a welder. So, ang trabaho ko lang everyday ay welding lang ng welding. Everyday. Yun po yung aking laging ginagawa doon. Tapos, anong range noon? 2003 hanggang 2007. So, ilang taon yun? Kulang-kulang 4 years. Tapos yun, bago yun, nagtrabaho muna ako sa Pilipinas. Company ko yung Hitachi sa Dasmariñas Industrial Estate, sa Pers Cavite Industrial Estate. Doon po ako nagtrabaho. Doon ako nag-OJT, doon din ako nagtrabaho sa Hitachi. Tapos, doon din ako, yung OJT ko doon, yung mga OJT ko ay doon sa Babka Hitachi Philippines, BHP, yung January 3, 1997 hanggang June 40, 1997. Pagkatapos ko mag-OJT doon, lipat ako sa Cavite, October 17, 1997 to May 5, 1998. Nung makatapos ako ng on-the-job training sa Cavite, hinala ako as a worker. Tapos isinulat ko din po dito yung aking mga welding machine na ginamit. So makikita nyo po yung list ng mga machines na nariyan. Depende na po sa inyo kung gusto niyo isulat, pero ako isinulat ko para makita ng employer na marunong nga ito o talagang alam niya yung kanyang ginagawa. Tapos huwag niyo kakalimutan yung mga references. Yung name ng supervisor nyo, anong position, yung company, dapat may telephone number. Hindi ko lang sinulat ang telephone number niya, baka ako magarot Kaya akin bunara ang telephone number. So, dapat may inform yun. At bago nyo sila kuhaning reference, siguraduhin nyo na nakausap nyo sila at nakausap kayo kung pwede nyo silang gawing reference. Na kapag tinawagan sila na employer, ay aware sila na ikaw ay may apply. Dahil kung hindi mo sasabihin sa kanila, ay baka mamaya ay ang iyong reference ay ikaw ay itanggi. Dahil hindi nila alam, hindi sila aware. And at least 3 reference. Okay? Maraming salamat po. Bye-bye. So, may pahabol pa pala ako. So, kagaya sinabi ko kanina, dapat aware yung reference nyo. 2 hanggang 3 reference. Ayun, dapat supervisor or foreman nyo or group leader. Yun po. Basta inform nyo sila para alam nila kung ano kanilang sasagot. Sabihin nyo kung anong kumpanya yung pinag-applyan nyo, kung kailan tatawag para nakahanda sila. So, ganyan lang po ang paggagawa ng resume. At kung susundan nyo lamang yung mga isinulat ko dyan, gayahin nyo kung gusto nyo. Huwag lang yung pangalan ko. Para at least ay magkaroon ko yan ng malaking chance na makarating dito sa Australia. So yung pong style na resume na yan, kahit saan bansa nyo gamitin, pwede nyo pong gamitin yan. Basta ang isusulat nyo lang dyan ay yung tunay. Huwag kayong mandadaya.
At yung pong resume nyo ay yan po yung pagbabasihan ng inyong interview. So sa interview nyo, lahat ng itatanong sa inyo, 50% itatanong sa inyo, galing lahat yan sa resume. Kaya dapat yung mga pinagsusulat nyo dyan ay alam nyo. Okay, so hanggang dyan na lang muna po ako. Please like, comment, subscribe, share itong aking video na ito, and God bless us all. Bye-bye.